Hello mga guys, so for today's video luluto tayo ng ating wala steak na bistek. So ayan, palike and subscribe naman po mga kaibigan. At umpisa na natin. Meron po tayo ditong liempo na pinahiwa ko ng pang steak. So kahit anong part pwede naman, pwede kayo gumamit ng pork chop, kasim, then kung anong slice ang preferred niyo. So ito, nilagyan ko ng kalamansi, toyo, at medyo paubos na pala yun. So ito, meron pa akong backup na toyo din, ano. Sunod natin ng Knorr seasoning. Optional lang naman to, pero iba kasi yung sarap na nabibigay nito sa ating steak. At sunod din dyan ang ating oyster sauce. Pagkatapos haluin lang natin lahat ng ingredients na to. Make sure na manood siya dun sa lahat ng bawat parte o bawat piraso ng ating pork na ginamit, ano, na gagamitin or lulutuin, sorry. At pagkatapos natin siya mahalo, pwede rin natin siyang ilagay sa ref ng mga 30 minutes pataas, pwede rin overnight, depende sa inyo. At so next, prito na tayo. Sa isang kawali, naglagay ako ng medyo maraming mantika para ma-deep fry at mas mabilis maluto ang ating mga baboy, no? So ayan, dito na tayo sa mga first batch. Medyo nilakasan ko na rin yung apoy para mabilis maluto. At yun, maya ng konti, balik na rin natin para mag-equal yung pagkakaprito ng ating karne. At yun, once na okay na siya, hanguin natin yung ating first batch. At lutuin naman yung mga natitira pa nating mga karne, no? Ingat-ingat lang mga guys, kasi minsan matilansek, lalo kung mataba ang ating gagamiting parte, no? So dito na tayo sa ating third batch. Hindi ko na kinuha ng kinat ko na yung ating second batch na niluluto. At yun lang din naman yung paulit-ulit lang mga guys. So at this point, dahil pangatlong batch na to, mas mabilis na lang yung cooking process na to, dahil syempre sa sobrang init at sa tagal na rin naman yung naisa lang, kaya talagang ano na to, yung init na yung pressure ng ating kawali, talagang mabilis na makakaluto ng ating karne. Kung mapansin niyo, ayun, medyo umitim na rin nga yung ating kawali, pero okay lang yan mga guys. Hindi naman niya makaka-affect sa lasa ng baboy natin, dahil ito na yung talagang gagamitin natin kawali hanggang mamaya.
At yun, sinunod ko na ang ating sibuyas na hiniwa ko ng pabilog. Kung maalala ninyo mga guys, mayroon na kasi akong version nito sa aking sa mga shorts videos sa Facebook page ko. Nilagay ko yung ating sibuyas, o nilalagay ko kasi before yung ating sibuyas sa mga latter part na, kapag yung mga tipong papatay na yung ating pagpatapos na siya, no? Pero dito lalagay ko siya ngayon sa umpisa. Ginisa ko dito dahil mas gusto ng mga anak ko yung medyo parang malambot na texture niya, no? So ayan, halu-haluin lang natin at yung sibuyas natin magpo-produce yan ng konting liquid at pwede na, yun na yung makakapagpatanggal na ng ating mga nanikit, no, na toyo. At sinabay ko na rin ang ating karne. Halu-haluin natin lang siya, no, para mag-equal. So eto, gumamit na ako ng sipet. Medyo mas madali siyang gamitin. At gamit yung sipet, pwede rin nating gamitin ito, no, para kayurin yung mga fond na nalikit sa ilalim, kasi nga yun yung mas magbibigay ng sarap sa kanya. So dagdag na natin yung ating pinagbabaran. Yun ay magiging sabaw ng ating bistek. At hintayin ng konting tubig para yun yung pang simot natin sa ating pinagbabaran. At once na kumulo na yan, ayun, halu-haluin lang uli natin. At mas makakatulong ito para matanggal nga yung mga nanikit sa ilalim na fond. So ayun, adjust na lang tayo ng panlasa, nor seasoning, depende sa panlasa nyo. Sa akin na dagdag din ako ng asukal para medyo may tamis-asim. Magic sarap or any seasoning of your choice, pwede rin. At halu-haluin na lang natin para mag-distribute yung seasoning na nilagay natin, ano. Dahil medyo maliit yung ating kawali at medyo marami-rami yung na isa lang, ayun, sipit na lang ginamit ko, mas madali. At yung paghalo, alalay na lang, para ka lang naghahalo ng kape o ng gatas sa isang baso, no? Okay lang yun. At ayan, in lang natin, lagi lang natin sa pinakamahinang apoy para medyo palambutin natin yung ating karne at maluto pa ng konti yung ating sibuyas, dahil yun ang gusto ng aking mga bagets. At dahil dyan, ready to serve na po ang ating bistek na wala stick. So palike and subscribe naman po dyan mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at God bless po.